Tan! Ang ginagawa mo, Tan? Tan! Pambira. Kaya mo ba yan? Sabi naman si Jonathan. Marunong ka ba yan, Tan? Ginagawa niyan. Kung alam eh. May talent pala to. Naisip niya pa yan? Bawal yan, Tan! Sa tinagal-tagal, parang ngayon ko lang nakita yan. Ako rin eh. Napansin ko lang din na ibang klase ka na ngayon, Tan ah. Kiss-kiss kaya tayo sa kuko niya. Ano yung ginagawa niyan? Hindi ko nga alam eh. Sigurado ka sa ginagawa mo? Tan! Tan! Nagpaalam ka ba kay ka-business? Alam sa'yo, huwag ka nang babalik, nili mo siya, kaya paalam na lang. Business baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong isang vlog ni Papa Dins patungkol dito kay Kuya Jonathan. At sinimulan niya po ni Papa Dins ang vlog na ito sa masayang kulitan at kwentuhan ng mga kagwang. Kasama ito si Power Ranger at si Bornok. At ang masaya nga po nilang kwentuhan ay nauwi sa kantahan. Sa pangunguna nga po nito si Papa Dins at ni Kuya Buknoy bilang gitarista. At habang nga po sila nagkakantahan ay nakita nila itong si Nanay Marita dito sa gilid. Kaya naman nilapitan ito ni Papa Dins at kinumusta and entertain ni Papa Dins dahil napansin niya na medyo wala sa mood itong si Nanay Marita. At dito ay tinanong ni Papa Dins itong si Nanay Marita kung nasan itong si Kuya Jonathan. At itinuro naman itong si Nanay Marita na naroon niya daw sa loob itong si Kuya Jonathan. Kaya naman pinuntahan po nila Papa Dins itong si Kuya Jonathan dito sa loob. At kasama nga po ni Papa Dins itong si Intoy by Papaya, Power Ranger at itong si Kuya Bornok. At nadatnan nga po nila si Kuya Jonathan ay nandito sa garahe. At naggulat-gulatan pa nga itong sila Papa Dins sa nakita nilang ginagawa nito si Kuya Jonathan. At nang i-reveal nila kung anong ginagawa ni Kuya Jonathan, ay naglalaba pala ito. Kaya naman pinuri agad nila ito sa ginagawa nitong paglalaba. At dito na nga po nag-umpisa ang masaya nilang kwentuhan at kulitan with Kuya Jonathan. Guys, bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko lang pong magbalik tanaw sa ilang vlog nitong si Ka-Business patungkol dito kay Kuya Jonathan.
At para kilalanin nating lahat, itong si Kuya Jonathan, bago nga itong vlog na ito ni Papa Dins. Kung matatandaan natin guys, ito sila Kuya Jonathan ay nakilala nila ka-business sa pamamagitan nitong dalawang kaibigan nitong si Kuya Damo na nagpunta dito kay Laka Business at inirepair nga itong si Kuya Jonathan dito kay Laka Business. At dito nga ay kagyat na pinuntahan nila ka-business. Ito sila Kuya Jonathan. At dito ay nakita nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Nakita nga po nila ka-business dito na tila ba nakatira ang mag-inang ito sa lungga ng daga. Kaya naman kagad na inaksyonan ito ni ka-business at naghanap sila ng malilipatang bahay nito sila Kuya Jonathan para maging maayos-ayos naman ang kanilang panulugan. At sa di kalayuan ay nakakita nga po sila ng isang apartment na pwedeng upahan nito sila Kuya Jonathan. Kaya naman kagyat itong kinuha nila ka-business at binayaran na kaagad. Para mailipat agad dito itong sila Kuya Jonathan at ito nga si Nanay Marita. Pero bago po nila tuluyang inilipat dito sila Kuya Jonathan at si Nanay Marita, ay minabuti muna nito si ka-business na ipa-check up muna ito si Nanay Marita. Dahil ayon dito kay Kuya Jonathan, na simula nang atakihin ito ng stroke, ay hindi pa niya ito na ipa-check up. Kaya naman kaagad na dinala nila ka-business itong si Nanay Marita sa pagamutan. At bago sila umuwi ng bahay, ay ibinili na nila ito ng lahat ng gamot na kailangan ni Nanay Marita. At binilhan din nila ito ng mga gamit sa kusina, gamit sa bahay, at ganon din yung higaan. At nung maisaayos na nila, ay inilipat na nga nila dito. Ito mag-ina ni Kuya Jonathan at Nanay Marita. Kaya lang, makalipas ang ilang linggo, ay maraming reklamo ang natanggap itong si ka-business patungkol dito sa mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Nagpaabot kila ka-business ang may-ari ng inuupahang bahay na mga kapitbahay daw nila Kuya Jonathan ay nagrereklamo na sa hindi magandang amoy na nanggagaling mismo sa loob ng tinitirang bahay nila Kuya Jonathan. Kaya naman kaagad itong pinuntahan nila ka-business. At dito nga ay bumungad sa kanila ang masangsang na amoy na kahit si Kuya Bunga ay hindi kinayang pumasok ng walang mas. Kaya naman tinuruan nila ka-business itong si Kuya Jonathan kung paano maglinis. Pero makalipas ang isang linggo, ay may reklamo na naman natanggap si ka-business. At nagsabi na nga dito ang may-ari ng inuupahang bahay nila Kuya Jonathan na gusto na nilang palisin ito sila Kuya Jonathan dahil sa reklamo nga ng mga kapitbahay. At kaagad naman itong pinuntahan ulit nila ka-business. At dito ay sinabihan ni ka-business ito si Kuya Jonathan kung ano ba ang reklamo sa kanila ng kapitbahay. Pero itong si Kuya Jonathan ay may kakaibang katwiran. At ang sabi nga ni Kuya Jonathan na sila na nga lang anya nakikiamoy ay sila pa ang galit o mareklamo. Natawa ako sa katwirang ito ni Kuya Jonathan. Oo nga naman, sila na nga lang naman yung nakikiamoy. Sila pa yung malakas magreklamo at magalit, di ba? May point ka dyan, Kuya Jonathan. Bagamat alam nating mali, ay matatawa na lang tayo sa mga ganito niyang katwiran. Kaya naman minabuti nila ka-business na muling hanapan ng matitirhan itong sila Kuya Jonathan. At itong si Kuya Jonathan nga ay may itinuro na pwede nilang upahan. At malapit ito doon sa dati nilang tinitirhan. Kaya naman kagad na pinuntahan nyo nila ka-business at kinausap yung may-ari. At sa pamamagitan nga ni Nanay Irene, ay nakausap nila ito may-ari ng bahay. At dito
ay inilipat na nga nila itong sila Kuya Jonathan. Kaya lang, makalipas na naman ng ilang linggo, ay may ganito na namang reklamo ang mga kapitbahay dito kay Kuya Jonathan. At maging yung may-ari ay nagre-reklamo na rin sa naaamoy nilang hindi magandang amoy sa bahay na tinutuluyan nila Kuya Jonathan. Kaya naman pinuntahan ulit ito nila ka-business at muling pinagsabihan itong si Kuya Jonathan. Kaya lang, tulad ng dati, tila itong si Kuya Jonathan pa ang galit sa mga nagre-reklamo sa kanila. At ang behavior na ito ni Kuya Jonathan ay ipinakiusap ni ka-business, lalo na sa mga viewers, na unawain natin ang ganitong katangian ni Kuya Jonathan. Dahil nga nakikita natin na ito si Kuya Jonathan ay hindi din tama sa kanyang edad ang takbo ng kanyang pag-iisip. At ito si Nanay Marita nga ay wala na namang kakayanan na gumalaw pa ng maayos dahil nga na-stroke itong matanda. Kaya naman sinabihan uli nila ka-business ito si Kuya Jonathan at muling tinuruan sa tamang paglilinis ng bahay. At pinagsabihan din nila ito na huwag magalit do sa mga nagrereklamo dahil normal nga lang na sila ay magreklamo dahil meron nga silang dapat ay reklamo. Nakailang balik pa dito sila ka-business at ganito pa rin ang kanilang dinadatnan. Ang masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng bahay na tinitirhan itong sila Kuya Jonathan. Kaya naman dito ay nagsabi na si ka-business dito kay Kuya Jonathan at kay Nanay Marita na kung hindi sila maglilinis at hindi maliligo si Nanay Marita ay hindi na sila babalikan nila ka-business. Tinakot ni ka-business sa gantong pamamaraan ang mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. At nangako itong si Kuya Jonathan na siya ay maglilinis na lagi ng kanilang bahay. At nang sunod niyang pumunta ulit dito sila ka-business, ay nakita nila na tinupad ni Kuya Jonathan ang kanyang sinabing maglilinis na siya ng bahay. Nakita nila na nasa maayos na at wala nang masangsang na amoy ang bahay nila Kuya Jonathan. At ikinatuwa ito ni ka-business. Kaya pinuri niya itong si Kuya Jonathan sa ginawa nitong paglilinis sa bahay. At maging ang mga kapitbahay ay wala na ring reklamo na may naaamoy silang mabaho o masangsang na amoy na nagmumula nga dito sa loob ng bahay nila Kuya Jonathan. Kumbaga, natigil na ang reklamo kila Kuya Jonathan. Kaya lang, lumipas lang ang ilang panahon, ay kinakailangan na naman nila Kuya Jonathan na lumipat ng bagong tirahan. Dahil ang inuupahan nilang bahay ay gagamitin na daw ng may-ari. Kaya naman naghanap agad sila ka-business nang muling matutuluyan o mauupahan nito sila Kuya Jonathan. At makalipas nga ang mahigit isang buwan, sa pagtutulungan nila ka-business at Papa Dins, ay nagkita nga ito sila Papa Dins na muling matutuluyan nito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. At ang lugar na ito ay hindi kalayuan sa bahay nila ka-business. At ang mga nakatira dito ay halos kakilalang lahat ni ka-business. At hindi din ito kalayuan sa bahay nitong si Bornok. At numabayadan na nga ni Papa Dins ang upa dito sa bahay, ay kaagad nilang sinundo ito mag-ina ni Kuya Jonathan upang ilipat na dito sa bahay na ito. At ito nga, matagumpay nang nailipat ito sila Kuya Jonathan at Nanay Marita dito sa panibago nilang inuupahang bahay. Kaya lang, kalilipat pa lang nito sila Kuya Jonathan, ay sila naman yung may reklamo sa kanilang inuupahan.
naiinip daw sila dito. At hindi nga daw sila sanay. At parang gusto nila na bumalik doon sa lugar na kung saan siya lumaki. Kaya naman pinayuhan nito ni Ka-Business na naninibago lang ito si Kuya Jonathan. At sabi nga ni Ka-Business ay balang araw ay masasanay ka din. At dito nga ay nagdesisyon si Ka-Business na tuwing umaga ay dadali nila itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita dito sa kanilang bahay. Upang dito ay maalagaan din ng maayos itong si Nanay Marita. Maasikaso ang kanyang pagkain at maging ang kanyang kalinisan. At ang 3Ms nga po ang pinagtiyak ni Ka-Business na mag-asikaso dito kay Nanay Marita mula sa pagkain hanggang sa pagligo. At ito si Kuya Jonathan naman po ay isinama-sama nila Ka-Business sa kanilang pagmimisyon. Para nga ito si Kuya Jonathan ay malibang din. At simula nito ay nakita natin ang unti-unti ng pagbabago nito si Kuya Jonathan. Unti-unti na siyang nagkakaroon ng self-confidence at nakikipaghalubilo na siya sa mga kagwang at sa buong membro ng Ka-Business family. At eto nga guys, ibinilang na ni Ka-Business ang mag-inang ito bilang membro ng family Ka-Business. At sa araw-araw nga nating nakikitang vlog nila Ka-Business, Papa Dins at ng 3Ms na itong mag-inang ito ay napakalaki na ng pinagbago. Maging ang itong si Nanay Marita ay nakita na natin ang maaliwalas na mukha nito at laging may ngiti sa labi. At ganun din itong si Kuya Jonathan. Nakita natin ang unti-unti nitong pag-i-improve. At ito nga guys, may bago tayong natuklasan dito kay Kuya Jonathan na marahil ay pare-pareho nating ikagugulat. Eto guys, panoorin natin ang video upload ni Papa Dins patungkol dito kay Kuya Jonathan. Nakakatuwa si Kuya Jonathan kasi na ngingiti na siya. Kahit hindi mo sabihan, ngingiti na. Oh, masaya ka na? Masaya? Masaya ka dito sa Ka-Business House? Oh. At kaya dito lang kami para sa iyo. Ha? Totoo yan guys. Dahil kung mapapansin natin dun sa mga naunang vlog nila Ka-Business, ay kung hindi sasabihan itong si Kuya Jonathan na ngumiti, hindi itong ngingiti. Pero bagamat ngumingiti itong si Kuya Jonathan pag siya'y pinangingiti, ay makikita natin na talagang peke ang kanyang mga ngiti. Pero paglipas nga nito mga ilang araw, ay napapansin natin na kahit hindi siya pinangingiti, ay kusa na siyang ngumingiti at may buhay na ang kanyang mga ngiti. Mag-vlog sana ako sa amin eh. Magbablog! Ito ang bago kay Kuya Jonathan guys. Dahil sa nakikita niya na ginagawang pagbablog ng bawat membro ng family Ka-Business, ngayon naiinganyo na rin siya na mag-vlog. At maganda itong development para dito kay Kuya Jonathan. Dito natin makikita na talagang buhay na yung kanyang self-confidence. Kumbaga utay-utay na lumalakas yung kanyang self-confidence. Biruin mo, nag-inisyatiba na siya na mag-vlog doon sa lugar nga daw nila. Eto guys, ituloy natin yung video. Ka sa inyo? O yung tinatambayan namin dun. Anong gagawin mo dun? Iba-vlog ko lang yung tumatambay kami dun. Oh, grabe. Pang-araw-araw. Alam niya yan, yung Power Ranger, tinuro ko na. Opo, yung dating kinaroroonan nila. Magbablog ka doon. Anong gagawin mo doon? Na kasaysayan lang namin. Paikot-ikot kami lang doon sa lugar niya. Hmm. Araw-araw. Hmm. Hindi nainit kami. Gusto mo i-vlog yun? O sana eh, kung pwede sana eh. Hmm. Kung hindi pwede, okay lang naman. Nasabi mo na yan kay Ka-Business? O sa Sir Ka-Business. Pinagyan naman ako kung gusto ko. Oo. Saka yung tutulungan na iba, meron din akong alam kaso
Hindi ko pa nasabi sa mama ko. Kilala din niya yun. Hmm. Mahirap din yun sila. Hoy, Burnok. Mm. Na yung lalaki. Huwag dyan sa wire, Burnok. Na-stroke. Bakit ano? Yun guys, narinig natin kung ano yung gustong i-vlog ni Kuya Jonathan. Bagamat sinabi niya na ang gusto niya i-vlog ay yung lugar na iniikutan nila doon, at parang gusto niya lang i-vlog yung mga memory ng pagtambay-tambay niya doon sa lugar, maging ng mga kaibigan niya doon. Bagamat ganun yung simula ng isip niya sa kanyang gagawing vlog, ay may binanggit din siya na may gusto siyang tulungan. Kumbaga, nandun pa rin yung puso ng pagtulong, na malinaw na na-adapt niya yan sa mga nakikita niyang ginagawang pagtulong nila ka-business. Tulad na lang halimbawa ng ginawang pagtulong sa kanila nitong sila ka-business. At nakikita din niya na ang mga vlog ng mga kapatid niya dito sa family ka-business ay about din sa pagtulong. Kaya masasabi kong itong ginagawa nito si Papa Dins at ka-business na pagtulong ay talaga namang malakas makahawa. Kaya kita mo naman, ang isang katulad ni Kuya Jonathan ay nahawa na sa kanilang ginagawang pagtulong. At dito napansin ko rin guys, sa pagsasalita nito si Kuya Jonathan na to, ay andun pa rin yung respeto niya sa kanyang mama. Dahil sabi nga niya, may gusto siyang tulungan doon, kaya lang hindi pa alam ng kanyang mama. Kumbaga makikita natin doon na bago niya tulungan, ang gusto niyang tulungan na yon ay kailangan muna niya na ipaalam sa kanyang mama. Maaaring sabihin ng iba na ito si Kuya Jonathan ay may pagkamamas boy. Pero ang nakikita ko guys dito ay hindi pagiging mamas boy. Ang nakikita ko dito ay yung malaking pagmamahal at respeto niya sa kanyang ina. Ito guys, ituloy natin yung video. Pwede, bakit gusto mo mag-vlog? Para makilala rin ako. Makilala ka? Oo, makilala rin ako. Matagal ka nang kilala! Matagal ka nang kilala, Kuya Jo. Kilala ka na namin, ikaw si Jonathan. Hindi. Totoo naman yung sinabi ni Bornok na yun. Ang matagal nang kilala ito si Kuya Jonathan. Siguro ang tinutukoy dito ni Kuya Jonathan ay yung kilalanin din siya bilang isang vlogger. Eto guys, tuloy natin yung video. Para makilala rin ako, marunong din ako mag-vlog. Gusto mo yung parang ginagawa nila? Para matuto ka. Magbabalag ka! Hindi ka naman pike. Oo. Wala lang pera. Hindi, teka, eto, magbablog ka ba? Oo. Kanya nga lang, hindi ka daw, hindi mo ka? Hindi ka ba pike? Hindi peke ha. Hindi ka peke? Totoo sinasabi ko. Totoo sinasabi mo? Pero at least ito, nagpapaalam. Oo. Ganun, matindi Yan talaga dapat. Kasi Sa mga salitaang ito ni Bornok at ni Intoy para ba tila may alam ako sa sinasabi ng dalawang ito. Parang may ganyan akong nakita na nag-content nang hindi ipinaalam sa taong ikinontent niya na yung picture nitong taong ito ay gagamitin niya sa content niya para magkaroon ng subscribers at views. Tila yun yung aking palagay. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Pareho lang ba tayo ng naiisip? Ito guys, tuloy lang natin yung video. Ano mga paalam, napakagandang pag-uugali. Yung maganda kasi pag nagpapaalam ka mag-vlog, good job yan. Oo. Patunay lang yun na hindi ka peke. Pero Totoo yan guys. Hindi naman masama talaga mag-vlog. At hindi din bawal na mag-vlog. Kasi may nagsabi na, bakit? Bawal ba ako mag-vlog? Bawal ba mag-vlog? Hindi naman. Wala naman may sabing bawal mag-vlog. Kaya lang,
sana yung iko-content mong tao ay aware siya. Nalalamanin siya ng content mo. Sana nagpaalam ka muna na iko-content mo siya. Yun lang yun. Ika nga respeto. Hindi bawal mag-vlog ang kahit sino. Alam naman nating lahat yan. At totoo rin na wala sino man sa atin na nagmamay-ari kay YouTube. Kaya malaya tayong lahat na gumawa ng YouTube channel at mag-vlog. Pero tulad nga ng sinabi ko, respeto naman doon sa mga taong iko-content mo para lang ikaw ay magkaroon ng subscribers at viewers. Ito guys, tuloy natin yung video. Pag yung mga hindi nagpapaalam, nako, wala yan. Hindi, tsaka ibig sabihin kasi ng pagpapaalam may respeto. Respeto! Respeto namin. Diba? Respeto. Meron akong respeto. Ano ba yung kanta na yun? Narinig natin kay Kuya Jonathan, di ba? Nagpaalam siya dahil meron siyang respeto. Buti pa si Kuya Jonathan. May respeto. Ay si Kuya Jonathan, ang dami kong nababasa sa comment section na si Kuya Jonathan daw ay may kaunti o sinasabing hindi wasto ang pag-iisip. Pero ang isang katulad ni Kuya Jonathan ay marunong magpaalam bago mag-vlog. Alam niya kung ano yung salitang respeto. Yun ang malinaw dito. Eto guys, tuloy lang natin yung video. Kanta na yun? Paalam sa'yo, huwag ka nang babalik. Pinili mo siya. Kaya, paalam na lang! Parang alam ko talaga ito guys. Parang nai-content ko na to. Eto guys, tuloy lang natin yung video. Ayun ba yung peke? Pag peke, gano'n? Pag peke, gano'n. Ganun Yung pala. mga peke, susunog eh. Sinusunod. Ganun pala. Ganun pala yung kanta ng peke. Ano yung kantang yun? Paalam sa'yo, huwag ka nang babalik. Pinili mo siya, kaya paalam na lang. Ganun pala. Ganun pala yung kanta ng peke. At ng mga nagbablog na hindi marunong o hindi alam ang salitang respeto. Eto guys, ituloy lang natin yung video. Peking pera? Oo. Oh, sinusunog yun. Pinaglalaroan, bawal yun. Oo, ganun pala yun. Pagkakalam ko, pag peke, ginaganon lang yan. Nilalam mo po? Tapos, Matindi. Matindi talaga itong si Intoy at itong si Borno kung bumera. Talagang tagos. Yan daw talaga ang ginagawa sa mga peke. Eto guys, tuloy natin. Lala. Sige, at least nagpaalam ka. Okay, Jo. Okay, paano yung sinampay niya? Nasaan yung sinampay? Wala ka lang gagawin tan. Ginawa nyo na eh. Oh, ginawa niyo na. Pero tumulong din ako kayong lahat. Oh, ano masasabi mo sa kanila? Tinulungan kanila. Ay, maraming salamat. May bayad yan, bayad yan! Wala pang ang pera. Kita mo na oh. Marunong na rumispeto. Marunong pang magpasalamat. Yan si Kuya Jonathan. Tuloy lang natin guys yung video. Lilista na lang namin muna. No? Okay. Magkano daw lilista nyo? 1.5. 1.5. Damit ko ba? 1.5. Okay na. Dalawa sa akin. 1.5. 1.5. Oh. 700 na lang isa. O, di 1.4 na lang. Alam mo yung 1.5? Alam ko yun. Ano Yun ang babayaran mo. Okay lang sa iyo, 1.5? Wala pang ang 1.5 eh. Sa tingin mo, nasa magkano lang yan? Isang down lang eh. Oh, Grabe ka naman. Di ba guys, kitang-kita naman natin na talaga nakikipagsabayan na ito si Kuya Jonathan ng biroan. Dito nga sa kanyang mga kapatid sa family ka business.
Eto guys, tuloy lang natin yung video. Inaano mo naman yung talent fee namin. Oo. Mainit pa. No, nagkabalik-balik lang yung hanger sa tabi ng bigat, oh. Oo. Oo. Eh, mahirap lang ako eh. Oo. Bayaran ng... Alam mo, Kuya Jonathan, na wala naman yan sa hirap o sa sa estado. Opo. Basta at nandito ka sa ka-business family, para ka ng mayaman. Alam mo kung bakit? Kasi, alam mo nga kung bakit. Sige. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi mo alam. Hindi. Ano bang nararamdaman mo sa puso mo pag nandito ka? Masaya rin. Masaya. O, masaya. Walang problema. Walang problema. Doon pa lang panalo ka na. Yes. Oh, yes! Doon pa lang mayaman ka na. Di ba? Mayaman ka sa alam? Kumamahal. Sa pagmamahal. Totoo yun. Totoo yun guys. Nakita naman natin kung gaano minamahal ng buong family ka business ang bawat membro ng kanilang pamilya. Ang bawat dumarating, ang bawat nadaragdag na membro ng family ka business ay pinaparamdam nila ang pantay-pantay na pagmamahal sa bawat isa. At itong pagmamahal na ito, itong magandang samahan na ito, ay isang napakagandang kayamanan ng bawat isa. Kaya totoo na itong si Kuya Jonathan, bagamat sinasabi niya siya mahirap, ay punong-puno naman siya ng pagmamahal mula sa family ka business. At yun ang natatanging kayamanan na kailanman ay hindi na rin maaagaw sa kanya. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Mayaman ka na dong, Kuya Jo. Paps, saka ano, sabi ni Jonathan, mahirap lang ako. Hmm. Wala akong pera. Hmm. Mahirap lang ako eh. Hmm. Huwag mo lalangin. Oo. Dahil kahit mahirap ka, mahirap ako eh. Pero masaya ako eh. Maraming Oo. nagmamahal sa akin eh. Oo. Ganun. Oo. Iba din bumanat ito si Bornok eh. Kahit pa dinadaan niya sa biro yung kanyang payo, ay talaga namang masasabi natin na may laman at may aral kang matututunan. Kaya good job Bornok. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Saka Kuya Jo, ito may i-share ko sa iyo, Kuya Jo. Hindi lang isang parang kapatid na rin. Ito ilang taong ka lang, Kuya Jo? 35. Kailang magte-36. Hindi ko nga siya alam. Mama ko nakakala. Oo. Pati birthday mo, hindi mo rin alam. Hindi eh. Ang isa yun sa mga mission natin. Ano, okay? Yun yung isa nakakaawa dito kay Kuya Jonathan eh. Biruin mo ni birthday niya, hindi niya alam. At kung si Nanay Marita naman ang tatanungin mo, ay hindi na rin niya matandaan. Alam niyo guys, sa party ko, marami ako na-encounter na ganito, na pag tinanong mo kung kailan yung birthday, hindi na nila alam kung kailan yung birthday. Dahil ni minsan, ay hindi sila nakapag-celebrate ng kanilang kaarawan. Marami yan lalo na sa probinsya. Marami ka makikita doon na pag tinanong mo kung kailan ang kanilang birthday, hindi na nila alam kung kailan yung birthday nila. Kasi nga, ni minsan ay hindi sila nakapag-celebrate ng kanilang kaarawan dahil nga sa kakapusan nila sa pinansyal na pangangailangan. Dahil sa halip na i-celebrate nila yung kanilang birthday, ay inilalaan na lang nila ang kanilang kakarampot na kinikita sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Maraming ganyan guys. At isa nga itong si Kuya Jonathan sa nakakaranas ng ganito. Pero syempre, papayag ba naman ang family ka business na hindi malaman kung kailan ang birthday nito si Kuya Jonathan? Papayag ba naman ang family ka business na hindi maipag-celebrate ang kaarawan nitong si Kuya Jonathan? Eto guys, tuloy lang natin. Jo, tawag dito, wag mong ida-down yung sarili mo. Opo. Wag mong sasabihin na ito lang ako eh. Wag, ha? Ngayon, nandito ka na.
lakasan mo yung loob mo, express mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung naiisip mo. Dito guys, laging pagdadaw nito si Kuya Jonathan sa sarili niya. Siguro dahil ito dun sa mga naririnig niya. Dahil marami daw siyang naririnig na pangungutya sa kanilang mag-ina dahil sa uri nga o antas ng kanilang pamumuhay. At ito si Kuya Jonathan nga ay batid natin na hindi naman ito nakapag-aral. Kaya marami siyang naririnig na pangungutya sa mga lugar na napupuntahan nila. At maaaring ito yung dahilan kung bakit niya laging idinadown ang kanyang sarili. At ito yung unti-unting binabago ng family ka business sa kanya. Kumbaga, ito yung unti-unting inaalis ng buong family ka business sa isipan ni Kuya Jonathan na huwag niyang i-down ang kanyang sarili. Hindi porke wala kang pinag-aralan, hindi porke mahirap ka, ay mababang uri ka na ng tao. Dahil dito sa mundong ibabaw, lahat tayo ay pantay-pantay at may karapatang mabuhay ng mapayapa. Eto guys, ituloy lang natin yung video. Huwag ka mag-isip na ito lang ako. Ito lang yung estado ko ngayon eh. No? Mangarap ka pa. Taasan mo yung pangarap. Ha? Promise ba yan? Promise, may pangarap din ako. Ano pangarap ni Kuya Jo? Kumasenso ng konti lang. Kunti lang. O, tsaka sumikat lang ng konti. Yun naman yung kagandahan dito kay Kuya Jonathan. Simula nga na mapunta siya dito sa family ka business, natuto na siyang mangarap ng kahit papaano. Ika nga niya, pangarap din niyang umasenso ng kaunti lang. At pangarap din niya sumikat ng kaunti din lang. Kumbaga yung pangarap niya ay isinasapat lang niya sa kung ano siya ngayon. Kumbaga, hindi na niya pinapangarap yung tugatog ng tagumpay. Ang gusto lang niya ay yung maiangat niya ng kaunti ang estado ng kanilang pamumuhay mag-ina. Ang nakikita ko dito ay hindi siya mapagmataas na tao. Eto guys, ituloy lang natin yung video. Sumigat! Kailangan pagka gusto mo sumigat ay may talent ka. Anong talent ni Kuya Jonathan? Kanta, sayaw. Ayaw ko naman gawin kaso hindi ko lang ginagawa. Ay, gawin mo na. Oh, gusto mo sumigat, dapat ngayon pa lang. Oh, ipakita mo na kung anong talento mo. Hindi, ginawa ko na yan. Ginawa mo na. Gawin mo ulit. Kanta, tan. Sundan mo ako. Oh, Sundan mo ako, kanta ha. oh kanta. Eh, Oh, kanta. Kanta. Paalam Sa'yo, alam sa'yo, huwag ka nang babalik. wag ka nang babalik. Pinili mo siya, Pinili mo siya, kaya paalam na lang. kaya paalam na lang. Tanggap ka. Tanggap na to. Artista na to. Artista na to. Artista na. Magaling ka pala kumanta. Sisikat ka. Pero ano, ikaw Talagang ginawa na nilang katuwaan ang kanta na to eh. Natutuwa ako pag naririnig ko talaga itong kantang to. Ito guys, tuloy lang natin. muna, ikaw solo, nakabisado mo na yung kanta. Sapa. Yung ano, lagyan mo ng feeling. Feelings. Yung damdamin dapat. Oh. Kaya hindi, kailangan huwag ka titingin sa amin. Pakikinggan mo lang para mas madali mo siyang makopya. Oh, tsaka yung ano, yung facial expression, di ba? Pag paalam, malungkot yun. Oo. Oh. Dapat may ganun. Tapos pag huwag ka nang babalik. Oh. Dapat may feeling. May feelings. Oh. Huwag ka nang babalik. Oh, okay, Mas mo. masaya ka na nun. Oh, 1, 2, 3, go! Paalam sa'yo, Alam sa'yo, huwag ka nang babalik. wag ka nang babalik. Pinili mo siya, Pinili mo siya, kaya paalam na. kaya paalam na lang. Pwede. Magaling. Tanggap. Magaling. I-hide mo yung tops. Pwede na singer. Pwede na. Ito yung isa sa nakita kong improvement ni Kuya Jonathan eh.
Dati kasi pag sinasabihan mong gawin niya ito, hindi niya gagawin yan. Para din yan si Kuya Bong. Na pag ayaw talaga. Pero kita mo naman ngayon, pag sinabi nilang kanta, kumakanta talaga itong si Kuya Jonathan. Kaya ito yung nakikita natin. Na malaking improvement nitong si Kuya Jonathan. Simula nang mapapunta siya dito sa Ka-Business Family. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Sa tingin ko, masisikat pa to. Oo. Masisikat to. Alam mo bakit? Kasi in-over niya yung kanta na yun. Oo. Masisikat to. Tapos, Oo. Kumpara dun sa original. Ah, gano'n? Oo. Kasi yun, ang tagal na nun eh. Di pa rin nakikilala eh. Agree ako dito guys. Kung ito si Kuya Jonathan lang ang may kakayanang gumawa ng YouTube channel, sasabi ko, mas unang lalaki ang channel nito kaysa doon sa original na kumanta ng kantang yan. 100% yan guys. Sigurado ako na magiging full support ang lahat ng ka-business supporters sa magiging channel nito si Kuya Jonathan. Dahil unang-una nga ay nakitaan natin ng respeto itong si Kuya Jonathan. At bagamat sinasabi ng iba o ng marami, lalo na nga sa comment section, na itong si Kuya Jonathan ay may something. Pero bagamat meron siyang sabihin na natin yung something, ay nakita naman natin sa kanya yung respeto. Lalong-lalo na nga kay Ka-Business. At hindi nga naging hadlang ang kanyang something na yon sa pagbibigay niya at pagtanaw niya ng utang na loob kay Ka-Business. Kaya masasabi ko na mas tuwid pang mag-isip ang isang katulad ni Kuya Jonathan kaysa doon sa sinasabi nilang matino sila pero hindi naman sila marunong ng salitang respeto at utang na loob. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Lang yata. Oo. Eto nga yung kinanta niya. Masisikat to. sabi ko na eh. Pero Kuya Jo, yun nga, masaya kami kasi na-express mo yung sarili mo. Na-express mo kung ano yung... Kung ano, dito nakikibagay ka sa amin, nakikisama ka. Tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Masarap to, Tan. Masarap. Masarap Dati kasi. hindi siya ganyan eh. Dati hindi ka ganyan, di ba? Dati wala kang pakialam sa mundo. Ngayon, meron na. Nakikisama ka na. Bakit? Ano kasi yan eh, Hmm. maganda na rin ang buhay namin eh. Maganda na ang buhay. Kaya ginagawa ko na rin yan. Bakit maganda na ang buhay mo? Eh, nakakakain na kami saan eh, araw-araw eh. Eh, kahit pa paano, hindi na rin nagugutom. Yun lang, parang ginagano ako na mapagod. Maaring kaya nagkaganito ang takbo ng isip nito si Kuya Jonathan ay dahil nga dun sa dati nilang pamumuhay na yun, lagi silang gutom. Dahil nga wala naman silang regular na pagkukunan na makakain. At ngayon nga, na regular na silang kumakain, sabi nga niya, hindi na sila nagugutom, ay unti-unti nang bumabalik yung kanyang katinuan. Kumbaga, unti-unti na siyang bumabalik doon sa normal na pag-iisip. Kaya, sana'y yung sinasabi nating something dito kay Kuya Jonathan, sana balang araw ay tuluyan ng mawala yun. At mamuhay na siya ng katulad nating normal mag-isip. Hangad ko yan. Dahil nakikita naman nga natin yung unti-unting pagbabago dito kay Kuya Jonathan. Maging sa pag-iisip niya at sa kanyang pakikisama. Ito guys, tuloy natin yung video. Meron ko gusto sabihin kay Ka-Business. Maraming salamat sa kay Kuya Ka-Business tsaka kay Ate Ka-Business na tinulungan kami mapunta rito. Maraming salamat sa tulong nilang dalawa. Tsaka kay Papa D, maraming salamat. Bakit ka nagpapasalamat kay Papa Dins? Mabait siya.
Sa mga kagwang, may gusto ko sabihin kila Power Ranger, kay Bay Papaya, kay Toy, kay Burnok. Sa lahat. May gusto ka sabihin. Mabait naman sila. Mabait. Wala akong masabi. Yung una, hindi. Yung tumagal, mabait sila. Nung una daw yun. Nangyayari. Bakit tan? Anong problema sa una? Yung una, yung una, hindi ko anong kilala eh. Siya. Pero ngayon, nung nakilala mo na sila, Mabait. Mabait naman pala. mabait. Oy, group hug natin si Jonathan. Group hug. Huwag ka na magalit ha. Sa ginawang pagpapasalamat na ito ni Kuya Jonathan, ay pagpapakita lang niya ito na na-appreciate niya ang lahat na ipinapakita sa kanyang kabutihan mula kila Mrs. and Mr. Ka-Business, Papa Dins, at sa buong family Ka-Business. Kumbaga na-appreciate niya yung ipinapakita ng buong family Ka-Business na pagmamahal at pagkalinga sa kanilang mag-ina. Kaya nakakatuwa na pumapasok na ito sa isip ni Kuya Jonathan at nararamdaman na niya yung mga ganitong bagay. Na dati nga ay kahit ito'y pagmalasakitan mo, ay minsan ay minamasama ka pa. Pero ngayon ay ina-appreciate na niya yung mga magagandang bagay na ipinaparamdam sa kanila mag-ina. Ito guys, tuloy natin yung video. Kapatid tayo. Makapatid tayo rito, no? Asan yung case ni Pops? Ano yung bakla rin? Hindi ka ba ganun? Sabihin mo nga daw. Ano yung pinapasabi mo, Toy? Yung tester mo pagka ano? Sabihin mo daw, bato. Bato. Ano pa? Sabihin mo daw, Lalaki ako. lalaki ako. Lalaki ako. Dapat may actions. Kung ganun, lalaki ako. Ganun. Lalaki ako. Lalaki ako. Ano pa? Isa pa. Lalaki last. ako. Ano pa last? Sabihin mo daw na. Darna. Puro kalokohan talaga itong si Intoy eh. Pero kita nyo naman, talagang game na game ito si Kuya Jonathan sa mga pakulong ito ni Intoy. Na dati, nako, imposible. Imposible mo mapaganito ito. Dati nga ang tanda ko, si Ka-Business lang ang sinusunod nito eh. Pag yung mga kagwang na, yun nagsasalita sa kanya, hindi niya pinakikinggan. At nasama yung loob niya. Pero kita nyo naman ngayon, kahit ano pagawa sa kanya ni Intoy, yung ginagawa niya. Ika nga niya, kanina, dati, parang hindi mabait yung mga kagwang, lalo na nga ito si Intoy. Pero ngayon na lubos na niya nakilala, ay mababait naman pala. At ito nga, nakikipag-banding na siya ng maayos. Dito sa mga kapatid nga niya, dito sa family Ka-Business. At napakagandang improvement na ito para dito kay Kuya Jonathan. Grabe, nakakatuwa guys. Kahit ako, sobrang tuwan-tuwa ako dito sa ipinakikitang ito ni Kuya Jonathan. Ito guys, tuloy lang natin yung napakasayang bidyong ito ni Papa Dins. Carla ka ba? Kasama kayo! Joke lang yan, biro Joke lang ba? Yun pala naman, joke lang daw. At least marunong na siya mag-joke, diba guys? At bukod nga dito guys, sa mga ipinakita ni Papa Dins na pagbabago nga ito na nakita nila dito kay Kuya Jonathan, ay doon sa mga vlog ni Ka-Business ay napapansin talaga natin na ito si Kuya Jonathan ay may pagkukusa. Dahil minsan pag nagbablog si Ka-Business sa umaga o ang family Ka-Business, ay nakikita natin na itong si Kuya Jonathan ay nagkukusa maglinis ng mga sasakyan. At sabi nga nila Intoy, ng mga kagwang, ay hindi na kailangang utusan pa itong si Kuya Jonathan. Dahil siya mismo ang kusang tumutulong sa mga gawaing bahay. Lalo na nga dito sa paglilinis na ito ng sasakyan. At sa tingin ko, kaya niya ito ginagawa, ay bilang
pagtanaw na rin ng utang na loob sa magandang ginawa sa kanila ng kanyang nanay. Kaya saludo ako sa iyo, Kuya Jonathan. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagbabago na yan. At sana, isang araw ay makita na kita na may hawak na kamera at nagbablog katulad ng mga kapatid mo sa ka-business family. Aantayin ko ang araw na yan, guys. Aantayin ko ang pagkakataong yan. At yun guys, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong batiin ulit ng happy first wedding anniversary. Ito sila Bay Papaya at Junjun. At ganun din itong mag-asawang Intoy at Nika. Happy first wedding anniversary po sa inyo. At gusto ko din pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. At ganun din po yung mga kasamahan kong reactors sa ka-business community na sila Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, Alminda Mix Vlog, at Ana Lisa Reality Vlog. Pakisuportahan din po ang kanilang mga channel guys. At shoutout din po sa mga patuloy na nanonood ng aking mga video, sa patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.